Ang storyang ito ay pinamagatang Starting Over and Over Again. Episode 6 by Gino. Simulan na natin ang kwento. Hindi na ako nagbihis pambahay. Hindi na rin ako naghapunan. Nilak ko yung pintuan. Tapos, itunulog ko na lang yung sama ng loob ko kay Albie. Napapaisip ako kung anong mangyayari sa akin kung dito ko siya patutuloyin sa boarding house ko. Dahil ayoko maging punching bag. Isang beses pala nangyayari to sa amin. Alam ko pero sigurado akong hindi ito ang magiging huli. Kinaumagahan, pagising ko, pasado 7:00 na ng umaga. Sobrang sakit ng buo kong muka. Mabigat yung buo kong katawan. At para akong lalagnatin. Pero, kinailangan kong bumangon. Dahil may kumakatok sa pintuan. Gino? Gino? Gino, gising ka na ba? Papasukin mo naman ako please oh. Mag-usap naman tayo. Boses ni Albie yun. Matapos ang ginawa niya sa akin kagabi, siya pa yung unang makikita ko sa umaga. Ay, kung sinuswerte ka nga naman. Gusto ko sana magkunwari na tulog ako pero gusto ko rin siyang kausapin ng maayos. Baka naman nakimasmasan na. At hindi na mag-astang parang si Manny Pacquiao. Binuksan ko yung pintuan. Pumasok si Albie. Hindi ko muna siya pinapansin. At nagtitimpla ako ng kape. Albie, lasing ka? Tanong ko sa kanya. Hindi naman. Nakainom lang ng konti. Patingin nga. Ako bang may gawa nito sa'yo, mahal? Ha? Malamang. Sino pa ba? Sumbat ko sa kanya. Hindi ko siya hinayaan na hawakan ako. Kahit sa anumang parte ng katawan ko. Bawat subok niya, umiiwas ako. Hindi na ba kita pwedeng hawakan ngayon? Ayaw mo na ba sa akin, mahal? Alam mo, Albie, kung ngayon mo ako tatanungin yan, talagang ayoko sa'yo. Yan ang masasagot ko sa'yo ngayon. Pero, hindi naman ako kagaya mo. Kaya bibigyan kita ng chance magsalita. Hayaan mo din ako mag-explain. Deal? Okay, deal. Kape, gusto mo? Pag-aalok ko sa kanya. Tumayo siya at akamang tatayo. Ako na, Albie. Natatandaan ko pa kung paano. Yun ay kung hindi pa nagbabago yung timpla mo. I mean, kung ganun pa rin yung gusto mong timpla sa kape. Ganun pa rin, Gino. Wala naman nagbago eh. Inabot ko kay Albie yung kape niya. Tapos, umupo ulit siya. Nang simulan kong higupin yung kape ko, napadaing ako sa sakit. Nasuntok nga pala ako kagabi nitong taong kaharap ko. Muntik ko nang makalimutan. Masakit pa ba, mahal? Patingin nga. Hindi ko na napigilan si Albie. Mabilis niya akong nahawakan sa muka. Dahil magkaharap lang kami ng inuupuan. Napansin kong namuo ang mga luha sa mga mata niya. At huminga ng malalim. Hindi ko alam kung bakit ko nagawa sa iyo ito, mahal eh. Pero sana bigyan mo pa ako ng pagkakataon, Gino.
Tama na nga. Baka mamaga pa lalo yung mukha ko eh. Tsaka Albi, si Daryl yun. Siya yung nakita mong lumabas dito kahapon. Nangihiram ng pera. Dahil may sakit yung baby niya. At sa maniwala ka man o sa hindi, wala kaming ginawa. Wala pa nga siguro siyang 5 minutes nagstay dito eh. Kinuha lang niya yung hiniram niyang pera. Pagkatapos, umalis na rin kaagad. Pinahiram mo siya, Gino? Oo, bakit hindi? Kailangan ng tao eh. Nagkatinginan kami ni Albi. Ayoko sanang umabot pa kami sa puntong kailangan ko pang ipaliwanag kung bakit nagpapahiram ako ng pera kay Daryl. Okay, Gino. Pero, bakit hindi ka man na nag-reply sa akin kahapon nung nag-text ako? Ha? Hindi mo ako pinansin ng 1 linggo, Albi eh. Pero wala ka naman narinig mula sa akin. Tsaka, pauwi na ako nun galing opisina nung nag-text ka. Pero inuna kong replyan si Daryl dahil mas kailangan niya. So mas mahalaga siya kaysa sa akin. Ganun ba yun, Gino? Dahil kailangan niya ng tulong, Albi. Ano ba? Ano ba kasing point mo? Sige, kung yun ang gusto mo, bakit hindi ka nag-reply sa akin ng 1 linggo ha? Gusto mo ganyan yung nagsusumbatan? Gusto mo ganito tayo? Nagsiselos ako, Gino. Mahirap bang intindihin yun? Natahimik ako dahil sa sigaw at iyak ni Albi. Gino, pinuntahan kita dito kahit napakalayo. Sumunod ako, gaya ng pangako ko. Kung alam ko lang sana na ganito yung mangyari, hindi na lang sana ako tumuloy. Ang hirap naman ito. Wala pa akong nahahanap na trabaho hanggang ngayon. Paubos na yung pera ko. Nahihiya na nga ako sa kakilala ko dahil lagi niya akong tinatanong kung nakahanap na raw ba ako ng malilipatan. Tapos ikaw sana yung natitira kong pag-asa. Pero ayaw mo na sa akin, Gino. Gino, wala na ako mapupuntahan. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Humagulgol si Albi. Lahat siguro ng tinatago niyang hirap, ibinuhos niya sa pag-iyak niyang yun. Hindi na ako sumagot. Niyakap ko na lang siya hanggang sa huminto siya sa pag-iyak. Sorry, Albi. Hindi ko naman kasi alam eh. Ayoko maging pabigat sa'yo, Gino. Sa totoo lang, ayoko maging pabigat sa'yo. Pero kailangan kita eh. Kailangan kita ngayon. Tahan na. Mahahanapan naman natin ng solusyon yung problema mo eh. May naitago pa naman akong pera. Gamitin mo na siguro muna. Hindi ba ako pwedeng dito na lang muna tumira sa'yo? Magsama na tayo, Gino. Pwede naman. Pero, pwede bang mangako ka na hindi na mauulit yung pagiging bayolente mo? Ang sakit kayang masuntok. Sige, dito ka na muna. Hanggang sa makahanap ng trabaho at makaipon. Talaga? Wala nang bawian yan ah. Dadalhin ko rin mga gamit ko rito. Kukunin ko lang dun sa bahay ng kaibigan ko. Sige, Albi. Hindi na kita sasamahan ah. Nakakahiyang lumabas na may pasasa mukha eh. Sorry, mahal ah. Pangako,
hindi na mauulit. Teka, may first aid kit ka ba dito? Gamutin na muna natin yan. Ayos lang. Ako nang bahala. Kunin mo na muna yung mga gamit mo. O matutulog ka muna dito ngayon. Mukha ka na kasing zombie. Oo nga eh. Hindi pa ako nakapagpahinga. Iidlip muna ako sandali ah. Siguro, kisingin mo na lang ako after 2 hours. Sige Albi, pasok ka na sa kwarto. Matulog at magpahinga ka muna. Ayaw mo ba akong tabihan, mahal? Ha? Kagigising ko lang eh. Gigisingin na lang kita mamaya. Sige no. Payakap hanggang sa makatulog ako, please. Sige na, Gino. Okay, sige. Ilang minuto akong niyakap ni Albi. Habang nakahiga kaming dalawa sa kama. Narinig ko na siyang humihilik. Pagod nga siguro. Kaya mabilis nakatulog. Dahan-dahan akong bumangon at lumabas ng kwarto para mag-asikaso ng makakain. Baka kasi mamaya pagising niya, nagugutom na siya. Buti na lang may stock pa ako sa ref. Kaya hindi ko na kailangang lumabas pa. At buti rin, may nakita akong yelo. Tamang-tama. Magko-cold compress ako mamaya sa namamaga akong muka. Matapos ko magluto at mag-cold compress, tumunog yung phone ko. Si Daryl tumatawag. O Daryl, bakit? Okay ka lang, Gino? Sabi kasi ni Jomar, may nakita daw siyang lalaki na pumasok sa bahay mo kagabi. Sino ba yun? Boyfriend mo? Si Albi. Kasama ko sa work yun noon. Nandito siya ngayon actually. Natutulog at dito muna siya mag-stay pansamantala. Kayo na ba? May intindihan ko naman kung nakahanap ka na ng iba eh. Ayos lang, Gino. Parang ganun na nga, Daryl. Basta, medyo komplikado eh. O sige, hindi na muna kita masyadong lalapitan ha. Baka kasi makaistorbo pa ako sa inyo eh. Siya nga pala, tumawag lang ako para makasiguradong okay ka lang, Gino. Salamat, Daryl. Oo naman, okay lang ako. Walang problema. Salamat sa pagtawag ha. Sino yun, mahal? Sino yung kausap mo? Tanong ni Albi habang lumalabas sa kwarto. Wala. Bakit gising ka na? Wala pang 2 oras ah. Ang bango kasi ng niluluto mo eh. Nagutom ako. Sige, kain na. Saktong-sakto. Bagong luto pa tong sinigang. Magpiprito sana ako ng isda eh. Kung gusto mo. Oo naman. Kakainin ko lahat yan. Basta luto ng mahal ko. Asus, nang bola ka pa. Tara, upo na tayo. Asan ba yung mga plato? Tutulungan na kita, Gino. Wag na. Umupo ka na lang. Ako nang bahala sa lahat. Para tuloy kami naging mag-asawa ni Albi. Lumipas ang ilang linggo, naging maayos ang pansamantala naming pagsasama. Nakahanap na rin siya ng trabaho sa tulong ko. Hindi man ganoon kalaki ang sahod, okay na rin. Kesa wala. May mga araw na meron kaming hindi pagkakaintindihan, pero nadadaan naman namin sa mahinahong usapan. Halos lahat na lang kasi, pati kasamahan ko sa trabaho, mapababae man o lalaki, pinagsiyesilosan niya. Pati yung mga poging artista sa TV na napupusuan ko,
kinagagalitan niya din. Natutunan kong hindi magsabi ng lahat ng saloobin ko kay Albie para makaiwas sa posibleng alitan. Akala ko kasi, mas mabuting tumahimik na lang ako. Yun ang inaakala ko. O Gino, ano na naman nangyari sa mukha mo? Pangalawang beses na to ah. Parang 2 months ago. May pasa ka din. Taka lang ha? Huwag mong sabihing nadapa ka na naman. Jasmine eh. Napaka-clumsy ko kasi. Lagi ako nadadapa. Talaga? So sinong niloko mo? Alam kong hindi ka galing sa pagkakadapa, no? Sino yan? Si Albie ba? Sabihin mo nga, Gino. Hindi nga. Promise. Nadapa lang talaga ako, Jasmine. Ito naman, oh. Wala to. Alam mo namang kapakanan mo ang iniisip ko, Gino eh. Huwag mong hahayaang maging battered wife ka habang buhay, no? Iwanan mo kung kinakailangan. Battered wife talaga? Wife? Hindi naman kami mag-asawa eh. Pansamantala lang naman siyang tumitira sa akin. Hanggang makaipon at makahanap ng malilipatan. Promise, wala lang to. Okay lang ako, Jasmine. O sige, basta kung kailangan mo ng makakausap, nandito lang ako, Gino ha? Oo naman. Salamat sa pag-aalala, Jasmine ha? Ang totoo niyan, hindi talaga ako okay. Naulit na naman kasi yung pananakit ni Albie sa akin. Hindi lang siguro makita ni Jasmine, yung iba, kasi naitatago ko sa loob ng aking uniforme. Pero, nakailang ulit na akong nasapak, nasipa, nasampal, at nasuntok ni Albie. Halos 1 buwan lang siyang naging mabait. Pagkatapos nun, naging bayolente ulit siya. Okay. Grabe naman yun. Gino, you're going through a really difficult situation. Especially when it involves someone you love eh. But remember, there is no place for violence in any relationship, whether physical or emotional man yan. Do not allow yourself to be hurt again and again. You deserve peace and happiness. We all do, guys. We deserve to love and be loved. And nobody deserves to be hurt in the name of love. True love is kind, respectful, and supportive. Guys, if someone continually causes pain, that's not love eh. It's abuse. Everyone deserves a relationship where they feel valued and safe. Okay? At sa mga gusto pong mag-share ng personal experience nila, email nyo lang po yan sa iamrensantiago@gmail.com. At sa mga patuloy po nagsasend ng mga stories nila, maraming salamat po. And don't worry guys, inanarate natin yan lahat. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. I-click ang like, mag-comment, i-hit ang notification bell para updated ka sa mga news stories natin. Yun lang at maraming salamat po sa patuloy na pakikinig. Hanggang sa muli.